yung Ateneo player na ginurgur lahat, ganito ang balita ninyo. Ano ang patutunguhan nyo sa bayan ninyo? Puro ganito, wala ka man lang makita na ang gobyerno nagbigay ng trabaho sa Pilipino. Nagbigay ng pera sa OFW. Nagsabi lang na pupondohan 3 billion, pero may binigay ba? Wala. Yes, cover up sa maleta gang. Yeah, tingnan mo, pinagtakpan ang expose ng mga marino, ng mga sundalo. Kaya wag natin to kalimutan. Dahil ang tunay na magnanakaw ay ang Marcos administration. Kaya nga ipagdadasal ko na sana ang susunod na biktima ng mga gurguran ay anak ng mga general na tumatanggap ng maleta o mga sundalo na nagbubulag-bulag, pipi at bingi. Sana kayo na. Ay, hindi kawawa yung hindi kawawa yung mga suspect But because of their age, okay? And hindi sila nagabayan ng magulang, kaya nag-end up sa ganitong klaseng sitwasyon. Which is, sino ba ang kawawa? Yung mga bumaril o yung mga binaril? Siyempre yung mga binaril, yung nakakagalit. Pero dahil nga, ang mga suspect, okay, 14 at 15, di ba? Pumapasok tayo dito sa mga magulang ang may problema. Pero nakakalungkot, sabi ko nga, nung 14 ako, 15 ako, punong-puno na ako ng pangarap, ng magagandang pangarap. Pero sila, itong mga batang ito, hindi sila na-monitor ng tatay, ng mga magulang nila, na talagang pinlano nila para manggurgur. Mamaya babasahin natin yung kanilang mga palitan ng conversation sa Facebook na like a month before, talagang or within, basta pinagplanuhan nila. Kaya dito tayo papasok dito sa authored law ni Kiko Matching. Ako, sabi ko nga, hindi lang siya mag-isa ang gumawa niyan. Pinirma niyan ng presidente, ni Gloria Arroyo during the time. Nagkaroon ng deliberasyon and everything. Pero kung ikaw ang magulang na namatayan, talagang gusto mo mabitay, di ba? Yung mga nambiktima. Kung pwede nga lang bitayin sila o gawin din yung katulad ng ginawa sa kanila. Pero hindi magagawa because of that law. Because of that RA 9344, mga kababayan, na imbis na parusahan sila, matikman nila ang Bartolina, kung anuman, dahil sa batas. Alright? Pwede lang sila undergo sa intervention program like kanina, yung sinabi natin, counseling, rehabilitation, at the same time, magsuschooling pa rin sila. So it's really unfair doon sa mga namatay na sila yung nasaktan, unfair sa mga biktima, sa mga pamilyang biktima, dahil nga sa kadyutahang batas na ito. So sa ganito pangyayari, tama yan, ang sabi ni Senator Robin Padilla, na pag-usapan dyan, kung paano i-amyendahan or maybe totally baguhin na yung batas na yan. Or maybe amend, 'di ba? Baguhin lang yung mga parusa na instead of 14, 15. Ako siguro kung tatanungin mo ko, hindi 10 may mga sinasabi sila 10. Kasi 10 medyo na yan mga 8. Okay? Sa akin siguro 8 yung criminal liability, 8 years old below. Okay? Kasi yung 9, although bata pa rin yan, 9, 10, binabalikan ko nung 9 years old ako, 10 years old ako. Kasi doon mo, ngayon ang mga magulang, maghihigpit tayo na hindi mapapariwara yung mga anak natin, hindi makagawa ng kasalanan, dahil nga matatakot tayo na yung mga anak natin pag gumawa ng kasalanan ay pwede silang mabitay. Kaso wala rin bitay sa atin. So malabo na mabitay itong mga ito. Malabo din makulong. Pero yung 15 up, for sure makukulong yun. Okay? So iti-treat siya as adult. But yung 14, makakalusot siya. Kasi hindi mo nga pwedeng ipilit na ikulong siya panghabang buhay. Kasi nakasulat sa batas at existing ang batas na pwede lang siya i-rehab. Kaya nga umiiyak yung lola, yung pamilya, ito na lang ba yung, so paano naman kaming nabiktima? So ngayon mga kababayan, may mga lumabas na conversation nila
Pakita ko lang yung conversation pero na-translate na natin 'to, okey? Pilit ko intindihin, waray lang siya, pero, hindi ko masyado, pero puwede ko siyang intindihin. Ayan, oh, may mga messages na ganyan, 'yan, ayan. Madami 'yan, eh. Steve Nash daw yung pangalan ng bata tapos ng mga suspect. So anyway, ano 'to, 15 'to, okey? 15 'yan mga conversation nila. Subukan nating intindihin, okey? Anong sabi dito, mga kababayan? Sabi ng isa, may waray ba dito? Yaik boy, manayakan ka madadara mo, okey? Anyway, ang hirap ng translation. Ang hirap nung waray, di ko masyado maintindihan. Pero dito, sinubukan nating i-translate. Okay, here we go. Ang sabi dito, okay, okay. Ito yung conversation. Yaik boy, nayakan ka, madadara mo. Okay, boy. Okay, tama ba tong translation? Google lang 'to, eh. Nasabihan ka na ba na madadala mo 'yon? Okay, comment ka diyan kung mali. Okay, do'n sa conversation, babasahin ko na lang yung kanilang pag-uusap. Alright? In Tagalog. Boy, nasabihan ka na ba na madadala mo 'yon? I think yung baril, no? Alright? Then sabi ng isa, yung sagutan nila, okay, make sure na madadala mo, madadara mo. Okay? Then, ang sabi niya dito, make sure na madadala mo. Siguraduhin mong madala mo. Tapos isuksok mo. Suksok, ganon, di ba? So, they talk about the baril. No, bro, sabi niya. No, bro, juvenile tati. Hindi, bro, sabi niya, juvenile tayo. Okay? Pinag-usapan nila na juvenile sila, hindi ko na siguro babasahin yung lahat. Pero ang konteksto, mga kababayan, nang palitan ng kanilang text messages, pinlano nila na magkikita sila sa school, bibit-bitin yung baril, kukunin dun sa tiyahin, tas alam nila na sila ay yung na ano sila na underage. Alam nila yung batas na hindi sila makukulong. Okay? Sabi niya makukulong daw sila, sabi niya dahil juvenile tayo, kahit makagurgur sila mga kababayan, ay makukulong lang sila pero pwede sila makalaya at even na nakakulong sila, continuous pa rin yung school, okay, may mga program, ang sabi nila. Tapos sabi dito ng palitan ng kanilang text messages, meron tayong kasong murder, tapos may baril tayo, may mga illegal possession of firearms, chuchu. Then sabi niya, sabi sa conversation, handa na ang bang bang bang. Saan tayo magkikita? Saan tayo magmi-meet? Okay? Sabi niya mag-combat act. Ano ibig sabihin nun? Mag-combat, yung magsuot ng combat o lalaban? Ano ibig sabihin nun sa waray? Mag-combat act, magsuot ng mga gear or something? Kasi yung isa nagsuot ng gear, eh. Okay? So, eto yung mga conversation. Okay, sabi niya pwede tayo makulong, pero at around like mga 21 years old na tayo, okay, pwede tayong makalaya. Pwede tayong palayain. Alright, sabi niya kasi ako 14, ikaw 15. So, yung nagsasalita yung 14 years old, ikaw 15. Makakasuhan tayo ng murder at illegal possession of firearms. Oh, boy, sabi niya, bilisan mo, nandito na ako. Ganyan-ganyan. Okay, nasaan ka na? Nasa bahay na ako. So, may ganitong conversation. Okay? Na pinag-usapan nila kung paano sila mag-mass shooting. So, kung pwede lang, nabitayin sila at nang hindi na pamarisan, mag-a-agree ako doon. Kaso lang, walang batas. Sana pagbitay nila, isama na yung mga maletagang, isama na yung mga politikong pumapatay ng mga kinabukasan ng bawat Pilipino. The reason why, tama naman ang sinabi ni Inday Sara na dapat may gawin ang gobyerno, kulang sa intelligence, kulang kumbaga ang ginagawa ng gobyerno para protektahan ang ating mga kabataan. Sunod-sunod yung incident, saksakan sa Cavite. Actually, meron pala akong kakilala, kausap ko kanina,
na yung saksakan sa Cavite, recently lang yun, 'di ba? Yung pamangkin niya, doon sa section na yun. My God, may trauma pa daw yung kanyang pamangkin. Oh, so ngayon, maliban diyan, si Rene ng Ateneo, 'di ba? Susunod-sunod, yung sangkot doon sa pagkamatay ng dalawang bata, si Rene at saka si Divine, 'di ba? Under investigation, diyan sa NBI na alam naman natin na ang gobyerno ay puwede nilang pagtakpan. Yung combat magsuot ng gear, o so tama yung understanding ko. Thank you for that, Rodrigo William. So may conversation sila. Ang haba ng asa ka na, eto ang barel, sabi niya, siguraduhin mo lang parang, kukunin daw niya sa auntie niya yung barel, ganyan, ganyan. Kaya dapat talaga managot yung may-ari ng baril. Lahat paano napunta sa mga kamay nila. Okay? Alam mo, matatalino yung mga bata eh. Kasi alam nila yung batas. Ginugol nila, kaya lang ginamit nila sa katalinuhan nila, sa kasamaan nila. Tapos may mga reports na yung isa doon sa bata na 15 years old naglalaro ng Gore Blocks. I don't know what Gore Blocks is. 'Di ba mga kababayan? Pero hindi ko alam kung ano yung laro yan, nakakaapekto ba yun sa utak, psychologically, bakit ganon? At saka yung usapan ng mga bata, yo bro, ganon yung kanilang conversation Okay, ang sabi sa conversation nila na parang feeling Americanized. Yo bro, bangin na ak, masabtan, ganyan-ganyan. Make sure na madara mo, i-distract anay. Tapos igsuksok, i-distract daw ang kanyang auntie para makuha yung baril. Safe na, Adima, sabi ganun. No bro, juvenile tat. Mga ganyan, yo bro. No bro, saan nilang to nakukuha yung mga ganitong mga accent? Yo bro, hindi naman sila, maintindihan mo kung sila ay mga estudyante dito sa Amerika. So saan nila nakukuha itong mga yo bro, yo what's up, yo mga ganon na feeling, mga sanggano, feeling mga ghetto. Right? So saan nila nakukuha yon? Maari, sabi ko nga sa game, kasi ngayon 'di ba, pwede ka na mag-game, mag-TikTok, kung ano-anong pwede ka, makipag-usap ka sa ibang-ibang lahi, iba't ibang bansa, nagpapalitan kayo ng kuro-kuro o nagi-games kayo together, na-acquire mo yung accent, yung mga kaletsyahan ng ibang lahi. Kasi nga, because of the social media. Okay? So ngayon, magbida-bidahan ngayon si Virus na magkakaroon ng Senate probe para maimbestigahan, panagutin kung sino naman, mga putang ina. Dapat matagal na ito in-amend ang batas. Kasi kung ako dyan, okay, 8 years old below ang criminal liability para matakot ang mga magulang na gabayan nila ang kanilang mga anak na wag gumawa ng ganitong klasing aksyon na nambabaril na lang. Parang they're happy. My God, I can't believe it na ganyang edad. Nag-iisip kung paano gumurgur ng tao? Only bangag o mga bangag ang nag-iisip na ganyan na walang awa. 'Di ba? Ako kahit sa kaaway ko dati pag sabunutan lang kasi tayo nung panahon natin ganitan lang. Sabunutan lang, suntukan, then after nun bati na ulit tayo. Minsan yung mga kaaway ko na sinasabunutan ko nung bata ako, pag binubully nila ako, naaawa din ako, 'di ba, after. Meron kasi tayong puso ngayon, tignan mo. Wala silang wala silang kaawa-awa. Wala silang, wala silang gano'ng feelings. Sabi niya, they could release us at 18 to 21 if we really change inside. May mga ganyan siya. Pag nagbago daw sila, sabi na isa, "No bro, it depends kung kakasuhan tayo. Since 14 pala ako, ikaw 15. Okay. Kung waray patong, makakagawas kita at 21 years old." Ano yung patong? No remorse sila, yes, Hazel Corpus. No feeling of remorse, wala talaga. Hayop, okay? Anong magulang nito? Anong ginagawa ng mga magulang? Failure din ng mga pulis. Okay? Hindi tinago yung armas, sabi ni Ruby Jane. Exactly, kaya nga yung may hawak ng armas, yung tiyahin, dapat managot din siya. Bakit nakuha yung mga armas na yon? Right? Nagpicture-picture pa sila, ayan, no? Bro, I'm here. Ayan, nandito na ako sa gawas. Alright, so ganun yung mga usapan nila. Oh,
Asin kahain na, asan ka na? Andito pa ako sa bahay. Okay? Yawa, makaon pala. So, grabe yung kanilang conversation na gaano kasakit sa isang magulang na biktima ang kanilang mga anak. Right? Sabi pa ng isa, yung pangalan is Steve Nash, I made a reel, ha ha ha, Anton abandoned exploring. Nag-reel daw siya, I don't know. Tapos share ko bro, sabi niya, mag-baklava act. Yung ano siya, yung parang maskara. Okay bro, what if mabin ni Auntie it gun? Ano yung mabin? Maiwan? Yes, it's premeditated talaga. Yeah, Ruby Jane. So yan ngayon, ang conversation nila na talagang pinlano nila na sinasabi dito, basta sabi niyo na gano'n, paranoid laak pa ka din na kailangan temprano mga 8. Oo, 'di ba? Sabi niya 8. Bro, dalian na. Okay? Maiha ka man boy. Basta o nagmamadali na sila. Oh my God. O, tambay anay kita sa gawas. Sa may gawas. Talagang nag-aabang sila, oh. Talagang sinasabi nila, talagang pinlano talaga nila, it's premeditated mga kababayan. At ang pag-uusap nila, o sige, ganyan, chat mga 7 kung madara ka. Bro, da. So, ang haba ng conversation nila, the gun is here. Tutuloy ba tayo? Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Ha, ha, ha. Revolver? Pero kung madayon ka, we use one gun. Ha? No bro, kailangan 2 gun ang gagamitin natin. My God, mga palangga. Sabi ni Bendalo, Miss Marlica, probably epekto na yan ng pulburon na tinake ng mga minor de edad na namarel. We don't know yet kung sila ay tumitira ng pulburon. Hindi natin alam, mga kababayan. Pero malinaw sa sikat ng araw na ito ay premeditated. Anong ginawa ni Bangag? Anong ginawa niya? Nagpunta sa Cebu. Nagbigay na ba siya ng statement patungkol dito? Pinuntahan na ba niya yung mga pamilya ng namatay? Nasaan siya? Nagbigay ng mga lugaw-lugaw sa Cebu kasama si Pamparam Pampam, di ba? Anong ginawa niya? Oh, ngayon si Lisa Tanas, nasaan? Nagbigay ng bigas. Sa Tondo kasama si Isko. Kino-cover up nila yung pangyayari. Alam mo, magkano, ilan ang pinamigay na bigas? 10 kilos na bukbukin diyan sa Tondo. Okay, sabihin na natin 20 pesos siyang bukbukin na bigas dahil meron silang ganyan eh. 20 pesos na bukbukin na bigas, that's only what? Mga kababayan, okay, 200 pesos per family times 500. So yung binida ni Lisa Tanas ay kanina na binuulat ng GMA, ng mga media, News 5, is only 100,000 pesos worth na bigas. Out of 100 something million families tayo, sige kalahati na lang yun, 50 million families, namigay si Lisa Tanas, kidnapper, magnanakaw, kasama si Isko, nag-optic sila, na binubuhat-buhat pa niya yung bigas na tig 10 kilos na bukbukin sa 500 family. If you do the math, sa 20 pesos, sa 10 kilo, that's 200 pesos, times 500, that's only 100,000 pesos. Pero kompleto sa optics para masabing may ginagawa, may tinatrabaho sila. Samantala, ang mga biktima ng mga namatay hanggang ngayon tumatangis pa, ang pamilya ni Divine, ang pamilya ni Bobet, ang pamilya ng mga bagong biktima, ang pamilya ng sa Cavite. Samantala, ang inyong presidenteng Bangag ay walang ginawa at ang pamilya niya ay mag-optics lang. Sabi ni Maydon, 32 daw per kilo yung bukbukin. At ang PR nila, 20 per kilo. Oh, yeah? That's still 100 plus thousand. Yes, thank you dyan, Maydon. So, ngayon, mga palangga, since pinagplanuhan talaga nitong pagmamatay na ito,
Siyempre di naman natin pwedeng ibendalo, di ba? Katulad ni Eric Sylvester, sa pagbendalo nila diyan sa nangyari sa Senado about sa 13-12 na quorum and the threshold ng voting, ng impeachment, na pilit nilang, we'll talk about that later, no? Tulad ko to, pag-usapan natin yung impeachment at least sa dulo. Di ba? Hindi naman natin pwedeng ibendalo na dahil nagagalit lang tayo na dapat bitayin, wala namang bitay. Kasi kung puro galit lang ang papairali natin, kung pakinggan nyo yung galit ko, di sana nabitay na natin lahat yung mga yan. Napanagot na natin sila, di ba? So now, mga kababayan, anong ginagawa? May kapalpakan talaga dito ang gobyerno. Right? May kapalpakan. Ngayon, yung Ateneo coach na si Tab Baldwin, alright, nasa NBI na. So maliwanag ito na kung meron ng mga foul, baka pwede nilang pagtakpan. Kasi Ateneo to eh. Maraming mga kasabwat dyan ang si Satanas at si Bangag. Kaya sabi ko, walang hustisya sa bayan natin. Walang hustisya, yan ang mga maiinit na pinag-uusapan ngayon. At kahit na ano pang gawin nila, mag-probe, mag-imbestiga dyan, mag-hearing-hearing dyan sa Senado, the damage has been done. Namatay na ang mga bata, nakaawa-awa. Pero sige lang, okay? Dapat sana wala nang susunod na mga batang mabaril. Bantayan nyo ang inyong mga anak. Pag may nakita kayo mga galawang kakaiba, kayo na mismo pumigil sa inyong mga anak na napapariwara o napapaligaw ng landas. Kawawa ang buhay, mga kababayan, habang puro krimen ang nangyayari sa atin sa Pilipinas, kaliwat kanan, abalang-abala pa rin sa impeachment ang mga bangag. Abala pa rin sila para babuyin si Lisa Tanas. Si Inday Sara. Si Lisa Tanas ang nambababoy. Anong sabi dito? The Cybercrime Investigation and Coordinating Center on Tuesday ordered the temporary ban of the gaming application Gorbox following the school shooting in Tacloban City. Alright? The ban came after initial police investigation linked one of the grade 9 students involved in shooting to Gorbox, which allows players experiment with various weapons and is known for its graphic depiction of violence. Dapat talaga, ito ay nire-regulate itong mga ganitong klase. So, kailan nagkikilos ang gobyerno? Kapag may mga namatay na. Dahil wala silang pakialam. Alright? Yes, sabi ni Duterte supporter in 2016, pinatay ng Bangag ang demokrasya sa Pilipinas. Mga kababayan, ang batas ay batas, hindi talaga pwedeng mabitay yung dalawa. Yung isa, yung 15 years old up, for sure, makukulong yun. Pero yung 14, sabi nga niya sa message nila, meron namang parang continuing education, may rehabilitation, mag-aaral pa rin sila, kailangan na silang maging behave sa loob ng kulungan. Kasi at age 18 to 21, pwede silang palayain. So alam nila yung ginagawa nila. Because of that law ni Kiko Matching. Yeah? Kaya hindi niya pwedeng ipagmalaki yan. Kaya dapat yung batas na yan, amyendahan, ibaba ang criminal liability sa 8 years old pababa. Kasi ang 9, 10, medyo hinog na, 8 pababa. My God, how sad, di ba? Gaano kalungkot ang mamatayan ka ng anak, apo, pamilya, mga kababayan, samantala ang bangag niyong presidente, ayun, nagpapapudpud, chuba-chucho, nagpapakain ng mga lugaw-lugaw. Ano ang importante, mga kababayan? Yung pagpabigay-bigay niya ng mga lugaw, na asarap ibuhos sa mukha niyang hayop siya? Dito sa buhay na yun, dapat managot ang dapat managot. Grabe, may bago pa palang games, Gorbox, grabe. Hindi natin alamin kasi mga oldies tayo. Hindi natin yan, yung mga bata. Kaya ito sabi ng magulang, ano nila yon, tatay nila. Pakinggan natin. Paano yun? Ganun na lang ba yun? Kawawa. Wala bang ito? Walang
hustisya. Ganito na lang ba? Napakabait ng apo ko. Wala siyang record sa eskwelahan. Baon niya, binibigay niya sa mga kaklase niya. Bakit ngayon naging ganyan yung apo ko? Anong gagawin namin? Ano My po, God. tutulungan niyo po kami magkaroon ng hustisya yung apo ko. Bakit bata? Sobrang Gaano ka, sobrang kay Bakit bata? sobrang lungkot, mga sila kababayan. sinabi na Kaya nga, 'di ba? Sobrang lungkot sa mga magulang. Parang alam mo yung mga ganyang pangyayari, para kang mamamatay niyan na para kang nalulunod. Alam niyo yung feeling na gano'n? Kapag may problema ko, o I don't know kung kayo, siguro lahat naman tayo, meron tayong pamilya na nabawian ng buhay, at alam niyo kung ano yung feeling, lalo na kapag wala sa panahon. 'Di ba, yung pagkawala nila, like mga bata pa sila, much more ito. How much more ito? Dahil ang gobyerno ninyo, ang pinagkakabalahan ay magnakaw ng magnakaw ng magnakaw. Buti sana kung yung nagurgur, yung pamilya ng mga kawatan. Right? Yes. Nakakadurog, bendalo ng puso talaga. Kaya sabi ko, yung mga nahuli ng mga bata, akala mo tatahimik-tahimik, bait-baitan ng mga putang ng mga bata. Demonyo pala. Pinagplanuhan na nila. Hindi natin sila mabitay. Kung yung mga magnanakaw nga, mga maletag ang hindi natin mabitay. Ang kawawa kasi, actually, mas masahol ang ginawa. Well, pareho lang masahol. Mas masahol, o parehong masahol, ang ginawa ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ninanakaw nila ang pera ninyo, ninanakaw nila ang kinabukasan ninyo. Kung yung mga perang ninakaw nila, nilagay sa Department of Education, may mga guards, may mga metal detectors, kasi i-upgrade na natin dahil nga nasa digital age na tayo, ang pera ilagay sa Department of Education, kasi 'di ba, ang budget na pinakamataas ang Department of Education. Kaso hindi naman napupunta sa kanila yung budget kasi ninanakaw ng bangag administration. Okay? Sabi ni Hazel Covers, alam nilang walang parusa kaya ginawa nila, walang takot sa puso nila gumawa ng masama. Yes, Hazel, that's true. Wala na, maharlika, kami dito sa probinsya, ang mga tao walang pakialam sa nangyayari. Sabi ni Merlin. O, di ba, Merlin? Bakit wala silang pakialam? Hindi sila nanonood? O kontento lang ba sila sa buhay nila? Na ganyan ang kanilang, kahirapan? O ganyan ang, sitwasyon nila? Yes, Sherry Zadi, how are you? Dapat gumising na yung mga taong bayan, kumilos na, mag-people power na, sabi ni Kat Kane. Matagal na, nalalagutan na nga tayo ng boses mga kababayan. So, it's a sad. Sabi ko nga, habang kayo ay, nagtumatangis, yung itong humiga na amin. Okay, ito mo. Ay, iba to. Okay. Anyway, mga kababayan, sobrang kawawa. Alright? Sobrang kawawa ang mga biktima dahil sa kapalpakan ng magulang, napaka-irresponsable nung tiyahin, yung mga pinagkuhaan nila ng baril. So, eto yung nangyayari sa inyo. Ito ngayon ang nangyayari sa bayan natin. Si Bangag, hindi man lang pumunta doon o i-comfort ang mga tao o kailan siya pupunta. Bangag kasi. Sobrang bangag ng gobyernong ito. Okay, ngayon anong gagawin nila ng mga ulaga senators? Magpapapogi? Dahil sa batas ni Kiko Matching na pinataas o kumbaga, yun nga, pinataas ang criminal liability sa 15 below. How sad, mga kababayan. How sad ito sa taong bayan. Habang sila ay abala sa impeachment proceedings, anong ginagawa ng mga hayop? Puro impeachment, puro optics, puro si Sara Duterte ang kanilang target.
Dahil ang pera ng bayan, paulit-ulit nating sinasabi, ay uubusin nila. Malinaw na insidente sa Tacloban, mga kababayan, ay premeditated, pinagplanuhan, evil yung mga batang yun. Kailangan talaga sana silang managot, bitayin sila ng patiwarik. Pero hindi magawa dahil walang batas na makapagpaparusa sa kanila. Wala rin tayong bitay. Pwede sanang pagkulong ng habang buhay. Diba? So ngayon, magpo-probe in aid of legislation, ganyan-ganyan. Ano ang pwedeng gawin nila dyan? Magkaganyan-ganyan lang. Imbestiga, sinong may kasalanan, papaano, chuchu-chuchu. Pero tuloy pa rin ang kanilang pagnanakaw, mga kababayan. Dahil sa batas na ito ni Kiko Matching na RA 9344. Kahit gaano kabigat, kahit yata bumatay ng 1,000,000 ang mga bata dahil walang batas na makakapagparusa sa kanila, ayon absuelto sila. Kasi alam nila na pwede silang parang yung parang what do you call that? Yung bahay ampunan, parang mga ganun, is it ampunan? Basta something, bahay something na aalagaan pa yung mga bata, yung mga edad nila para magbagong buhay, 'di ba? Karamihan diyan yung mga batang 'yan, yung mga nasa kalye and everything. Pero at least, I mean, itong mga batang, itong mga kriminal, pero ang 15 nga, mukhang hindi siya maabsuelto, yung 14 lang, 'di ba? Ay makakalaya, I mean, ma-enjoy pa rin niya yung buhay niya. Pero yung namatay, ilan na ba namatay ngayon? 3? 3 pa rin ba? 4, 5? Paano pa nila ma-enjoy yung buhay na, yung mga pangarap nila dahil patay na? Yes, children in conflict with the law facility. Yes, thank you, Pachi Morato. Well, it's like parang bahay, parang refuge. Di ba? Parang sanctuaryo lang yun Nandoon sila, parang nasa sanctuary lang sila, nagre-reflect sa kanilang mga kasalanan. Right? Mag-hire na lang tayo ng menor de edad para gorgorin si Ngagba. Wag na yung palangga. Okay? Kung may gugurgur sa kanya, may gugurgur sa kanya. Wag na tayong sumali dyan. Okay? Wag na tayong sumali dyan dahil nakikita naman yan ng mga demonyong kasama niya. Malay mo magurguran sila. Di ba? Pero alam mo, yung idea na yon, pwedeng gawin nila yon. Sabi ni Vega, Madam Marlica, ayon sa batchmate ko na Ensimada Media ngayon, utos talaga ng Malacanang ganyang nagawing smoke screen ang Ateneo, Baterbonia universities at ang impeachment ng Duterte insider info yan. Yeah. Cover up lahat yan. Yung 15, pwede kasuhan with discernment pero hindi pa rin makukulong. Ilagay lang yan sa bahay pag-asa. Yun nga, Ruby Jane. Lilibet Thompson, it's been a long time. Saan ka nang galing, Palangga? How are you? Gagawa na naman ng museum ni Virus yan. Museum ng mga batang kriminal. Oo nga, parang singkiyan. Siya ba yun? Yeah, ang hilig nila sa ganyan, Dapat special session na yan sa Senado para ma-amend. Yun ang sabi ni Robin Padilla. Diba? Yun ang sabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla. So, yes, mga kababayan. So, moving forward, dito sa impeachment ni Inday Sara, yan. Andiyan na naman sila sa Senado. Paulit-ulit na lang yung issue. Diba? Na iginigiit na ang threshold ng voting ay dapat 2/3 kung sino yung present. Nakita nyo? Yung ginigipit nila yan, pero nabanggit kanina ng abogado ni Inday Sara, mga kababayan, na meron silang, sabi nila, inaantay nilang magkaroon ng ground rules dyan sa Senado kung ano talaga ang pagbabasihan sa threshold ng impeachment voting. Right? Although sabi ni Attorney Pua, they have position right now
Okay? Pero hindi nila pwedeng sabihin yung kanilang position or strategy kung ano ba man. Sabi niya kasi it's premature pero titignan daw nila kung anong sasabihin ng impeachment court, which is ang mga ulaga senators. Ako, nabasa ko na. You have to read between the lines. So, ang mangyayari dyan, pag iginiit ng mga ulaga senators na ang kanilang grounds for impeachment o yung isa sa mga rules nila na dapat para makonvict si Sara ay 2/3 of votes. Okay? 2/3 of votes ng nasa loob. Right? 2/3. So, which is sabi nga, nakalagay nga dito sa batas, di ba? 24 ang Senado, at 24 sila ngayon. 2/3 ay 16. So, nakalagay sa batas, kahit may absent o may nakulong o wala sa bansa, o walang pumasok dahil di niya lang feel, nagkasakit siya o whatsoever, wala siya doon, 24 pa rin ang members ng Senado ayon sa batas. So, ang nakikita ko dyan, ang gagawin talaga ng mga ulaga senators, ipipilit nila na, dapat yung present lang ang pwedeng bumoto. So, ang nakikita ko, magpa-file ng petition ang kampo ni Inday Sara sa Korte Suprema. Motion, petition, okay? Para maglabas ng desisyon ng Korte Suprema later on kung ano bang susundin. Yung mga kaputahan, kasinungalingan ng impeachment court sa pamumuno ng mga ulaga, ng mga bobo, alam niyo na kung sino yung mga yan. Or susundin nila yung Constitution. So it's a long process. Hindi natin alam, baka magkaroon na naman ng bangbangan, bugbugan, kasi nga, mahilig mag-bend dalo tong mga hayop na to. Okay? Pag nag-open ako tungkol sa corruption, parang wala na nga wala nga sa kanilang concern patungkol sa corruption kasi sila yung nagnanakaw. Home for the boys. Sabi ni Boys Town, I think yung iniisip ko, Ruby Jane, yeah. Boys Town yung iniisip ko kanina. Kaya matindi ang nakawan at patayan dahil ang batas natin ay rigged. Dapat ilagay sa tama para ang mga magnanakaw, dorogista at rapist o pumapatay ay parusahan ng kamatayan. Well, ako talaga, gusto ko talaga na mayroong ganyang gurgur. Okay? So, mga kababayan, sabi ko nga, habang sila ay patuloy pa rin na nanggigipit, puro politika ang kanilang pinag-uusapan, hindi na patungkol sa kinabukasan ninyo, it's up to you. Sabi ko nga, kung kikilos ba kayo or what. Okay? So, pwedeng, sabi ko nga, dito sa impeachment threshold na ito, sa voting threshold na ito, pwede talagang mag-petition. I think yun yung nakikita kong plano, no? Nila Inday Sara, TRO, kung ano pa man. Pero ang question, didesisyonan ba ng Korte Suprema, let's say for example, dumating sa point na maghain ng petisyon ang Korte Suprema para sila ay tumayo na dapat sundin ang Constitution. I don't think kung matatapos yan kasi yung petisyon nga nila spokesari, yung pamilya ng mga Duterte patungkol sa jurisdiction at ang pagpahuli, pag-kidnap dito kay PRRD, hanggang ngayon hindi pa nila nilalabas. Right? Hindi pa nila lalabas, mga kababayan. So, anyway, okay, tignan natin. Tignan mo yung mga balita. Ayon kay Eastern Visayas Regional Director, whoever that director, talagang pinagplanuhan as early as May 1 or April. Okay, sabi dito, mag-launch sila ng ganito kaya talagang premeditated yung incident. Initially, mananakot lang daw sana sila. Isa rito sa mga nakikita naming
Naka-impluwensya itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violente yung nasabing app. Kaya alam mo, dapat alam nyo, mga buwaka ng ina yung mga ulaga senators at kongresista, magpasa kayo ng batas na ang below 18 years old, okay, at yung Roblox na yan, dapat harangin yan sa Pilipinas. Kung sa tingin ninyo, yan ang nakaka-impluwensya, madali lang yan. Total, kaya mag-special session ni Bangag. Mag-special session siya. Mag-special session siya na kailangan magkaroon ng batas agad-agad na hindi pwedeng gumamit ang mga bata ng Facebook 18 years old below nang wala sa tamang panahon. O Facebook o kahit ano, I mean sa lahat ng panahon, na tamang panahon. Dapat mayroong regulation. O bawal pumasok sa mga sites na yan. Dapat may parental guidance. Right? Kung ako kasi ang daming napariwara yung mga bata. Ngayon yung mga bata ine-exploit as early as bata sa kahirapan ng buhay. 'Di ba? Yung mga bata nagba-vlog na lang. Ang daming pinupush na mga bata na pinagba-vlog dahil sa pera. Na mga bata walang magawa kundi kailangan nilang gawin. Sumasabay sila sa kabastusan. Minsan ginagamit pa yung mga bata sa kabastusan ng mga magulang, yung mga content na gagamitin mo yung bata. Minsan, ma, ano ba yan? Ang baho ng kipay mo. May nakita akong ganyan. Yung ipapaamoy yung kipay sa anak, ganyan-ganyan. Tapos akala nyo, joke. Dapat yung mga bata, mga nanay yan, pinaparusahan. Nakakadiri. Dapat gumawa ng batas ang gobyernong ito, magpa-special session si Bangag na yung mga jutang diyan, mga Roblox o kung ano pa mang mga hayop na game na yan, lalo na yung mga online gaming na pinagkikitaan ng Bangag administration, dapat iban, iban lahat yan. Which is hindi nila gagawin kasi yan ang pinagkakaperahan nila. So dapat yung mga anak na bata pa, meron niyang pananagutan ang mga magulang na ini-expose sa social media. Kaya ako di ako nag-expose, di ba? Dati nung baby pa yan po, kung nagpo-post-post tayo. But baby lang yun ngayon, di ba, ng mukha niya. Di ba? Ayokong makonsume yung oras sa mga ganun-ganun lang. Di ba? Kasi bata pa yan enjoy yung stage nila bilang bata. Pero sa karamihan ngayon, ginagamit nila yung kanilang mga anak. Okay? Na pagkakakitaan. Exploitation ang tawag dyan eh. Okay lang yung talagang, dapat, okay lang, I mean, dapat talaga may guidance ng magulang. Pero kung gagamitin mo pa yung anak mo, para gumawa ka ng content na kaputahan, what kind? Well, alam mo na kung anong klaseng magulang to. At dapat may regulation yan, may batas din na pinaparusahan ang mga magulang. Kayong mga ulaga, senators, kayong mga bangag, imbis na tinututukan nyo kaming mga vloggers na mga adult na minumura namin kayo, tutukan nyo yung mga nagko-content na ginagamit ang anak sa kabigaan, kaalputan para i-exploit sila para magkapera. Ipatigil nyo yung mga online gambling na yan na maraming nalululong at mga artista pang mga walang hiya ang nagpo-promote ng online gambling na yan or online gaming ang tawag dyan. Di ba? Right? Binabalandra ang katawan. Sabi ni Andrea Pedrosa, kahit mga nanay, oo. Yung ngayon, parang putang ina. Lahat papakita ng kipay, magpabika ka. Ano mga content na yung kaputahan na yan? Ginagamit nila yung suso nila, pinapakita para manood sila. Maraming manyak sa mundo. Kaya yung mga tao na ko curious, yung magbika ng bilat, right? Parang si Satanas. Yes, maraming parents na ogag. Okay, puro talaga, may grupo talaga yan from the US Satanic Group. Nirecord na yung mga bata, sabi ni Pip. Okay. Dapat ganun, madam, sa China strict, wala silang Facebook at YouTube, sabi ni Cloperl. Yeah. Kaya productive yung mga bata. Ngayon, lahat gustong mag-vlog. Dahil sa kahirapan ng buhay.
ginagamit ang mga magulang nila pag cute o mixed breed, mix, 'di ba? Halo, may dugong Amerikana, may dugong ganyan-ganyan, mestiza yung bata. Ginagamit, tini-take advantage nila yung mga ganong klaseng vlog. Pero ako, hindi ko naman pinipigilan, pero dapat may control. Hindi yung bata nakatutok na wala na natutunan kundi magbiga-biga dyan sa social media. Dapat pagdating ng mga below 18, dapat kontrolado sila. Pag nag-18 plus na sila, doon sila magde-decide kung sila ba ay magbiga-biga sa Facebook or what. Yan dapat, alam niyo ba kayang i-regulate ng government yan? Why? Kasi monetize na niya yung mga Facebook na yan and YouTube, di ba? So pag nakita mo yung bata, may content, yung mga bata nakikita, dapat yan talaga tinututukan ng gobyerno. Okay? Dapat, may batas dapat, hindi lang sasabihan. Dapat yung national approach, may batas na pinipigilan na expose ang bata sa certain hours o certain, dapat may mga panukalang ganyan, may mga batas na ipapasa na protektahan yung kabataan. And also, syempre, paigtingin ng security sa mga eskwelahan, ponduhan, magkaroon ng mga security guards, magkaroon ng mga metal detectors and everything, magkaroon ng mga extracurricular activities, at kung ano-ano pa na pwedeng pagkaabalahan ng mga menor de edad nating mga anak. Paano nga magkaroon ng mga extracurricular activities ang eskwelahan kung wala silang pondo? Kung ang mga teacher ay nagtitinda ng longganisa para kumita ng ekstrang pera dahil kulang ang kanilang sweldo, kulang para sa pamilya nila. Right? My God, kaluluoy talaga. Yan ang laman ng balita ngayon, mga kababayan. So, anong gagawin ng mga pulis? Susunod pa rin sila kay Bangag. Dahil ayaw nila ipagtanggol ang inyong bayan. Ang kanilang bayan, mga kababayan. So, yan ang ginagawa ngayon ng Bangag administration. Alright? So, kung hayaan natin sila at patuloy na magnakaw, magpahirap, ang mga krimen walang katapusan, mga kababayan, wala talagang katapusan ang inyong kahirapan. Yan ang katotohanan. Hindi matatapos ang kahirapan, ang kaguluhan, ang krimen hanggang si Bangag ang inyong presidente. Alright? So patuloy tayong wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kasi, ang kanilang ginagawa ngayon dito ay puro kawalang hiyaan. Ano sinasabi dito? Pakinggan natin si Kiko Matching, yung nag-author ng batas na 9344. Mga magulang, hindi totoong hindi pa pwedeng managot ang ating mga minoridad. Merong pananagutan pero nasa proseso ng juvenile justice system. May pananagutan ang mga magulang. In fact, pag ang magulang ngayon ang kinakailangan magpatunay na hindi sila nagkulang. Bobo, may pananagutan ang magulang, yes. Merong parusa, sabi niya. Pero ang parusa ay hindi katulad ng parusa ng mga over 18 o mga adult na gumurgor ng buhay. Diba? May parusa ang mga magulang, they have to pay the civil charges, whatever, diba? Mga penalties. Pero yung gumurgor ay nandoon lang sa Boys Town o doon sa rehabilitation center na kung saan protektado pa rin sila sa kabila ng panggugurgor nila, mga kababayan. May pananagutan ang magulang, pero hindi katulad sa pananagutan ng mga over 15, okay, na gumurgor ng buhay. Para lang silang nag-excursion, para lang silang pumunta, nagbakasyon lang sila kasi hindi sila nakakulong. Hindi sila nakabartolina. Hindi nila mararamdaman yung hirap. Kasi continuing education, rehab center, may mga playful, mga dyan sa rehab center siya, maglalaro sila, nakakain sila, makakasama nila uli yung mga bata. Imagine mo, isasama mo uli yung mga demonyong mga batang yan doon, dapat naka-isolate sila.
Kasi nakakatakot sila, pwede silang manakal. Pwede silang gumamit ng tinidor, ng mga utensils para mangsaksak doon ng mga panibagong bibiktimahin nila. Dahil alam nila kaya nila lusutan yung batas eh. Dahil premeditated nga, di ba? Yung ginawa nila, pinagplano nila. Pwede sila uli magplano kung isasali yan, kung isasali mo sila, yung dalawang batang yun, sa mga nire-rehab, I don't know kung sino yung mga sasama nila later on, hindi sila pwede magsama-sama. Kasi may record na yan eh. Mga walang puso yung batang yun, kaya nilang magbang-bang-bang. At 14, alam mo na nakakasakit ka ng tao. Meron ka ng, meron ka ng emotion kung talagang ikaw ay tao, pero demonyo yung mga batang yun. I don't know kung anong background ng pamilya nila. Kung bakit ganito ang ginawa ng mga batang ito. Ano pa sinasabi dito? Ano sabi? Merong kaparusahan. Nasa konteksto. So anyway, okay? Ito mga putang inan to. Okay, mga prosecutors. Nagkakagulo na, namamatay na yung mga bata. Sige pa rin. Prosecutor's goal, VP's conviction regardless of vote limit. Imagine mo, ipipilit nila, ibibend nila yung law. Ang sabi dito, the goal of the private prosecution team, okay? In Vice President Sara Duterte's impeachment is to build a case with overwhelming evidence regardless of how the constitutional provision of the vote threshold is interpreted. Sabi ng mga gago. So, meron silang sariling interpretation dahil sinasabi nga nila ito, ang goal nila, conviction regardless of vote limit. So, kahit wala silang bilang, i-convict nila, ibibend nila yung law. Kaya, mga palangga, sabi ko nga, I hope si Satanas, si Bangag, okay, ang ma-impeach sa earth. Ito, kitang-kita nyo yung mga pronouncement nila, di ba? Regardless, okay, mga kababayan, regardless kung ano ang threshold sa Korte Suprema, basta ang goal nila i-convict. Ito ay pagpapatunay, nagbabadya na ibibend nila ang batas. Right? Yes, Bendalo, age 9 pa lang may discernment na yung bata. Yeah, at 9, maano na ako nun eh. Nag-iisip na tayo, true, may discernment na talaga yung bata. Hindi ka na yung parang bata na wala kang animo. Kaya nga ako sabi ko kanina, 8 years old, yung criminal liability below para sa akin. 8 years old at least. Kung pwede nga 7 eh. Okay? Ano sabi ni Daryl AC? Nakakatawa si Angara, pumunta doon sa namatayan agad. Envelope pera ang binigay. Di man lang nakapag-usap muna ng medyo matagal kahit makipagplastikan lang bago abot yung abuloy tuloy kasi di talaga tinanggap ng nanay, umiyak lang kalo. Talaga ba? Oh my God. Tignan mo, hanapin nga natin yon. Daryl, asan ang nun? Imagine mo, nagbigay ng envelope, hindi man lang nagbigay ng, ano tawag dyan? Ng pakikiramay. Pera-pera lang. Imagine mo tong ulo na to, kung yan ay nasa video, mga kababayan, di ba? Bago ka hindi tinanggap, good. Sampal sa mukha niya yun. Di ba? Muntik pa daw makuyog ng taong bayan yung suspect sa pamamaril. Tingnan natin to. Oh. Nagkakagulo. Oh, kaya pero actually dapat buhay eh. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Right? Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran, 'di ba? So dapat ganun. But sad to say, yung batas natin palpak at binabali pa ng mga demonyo ngayon. Yan na nga, yung batas na yan, nakasulat na eh. Nakita nyo kung binali ng mga bangag. Wala na talagang saysay mabuhay sa Pilipinas. Magkaiba din ang treatment, okay, sa petty crime versus heinous crime ng mga minors dapat.
Well, mga palangga, this is heinous crime. Chill lang yung dalawa nung nahuli sila, sabi ni Ruby Jane. Merong video na kumakalat ang estudyante din na batang babae pinagsasaksak ng kutsilyo yung mga kaklase niya. Bago na naman? Oh my God, ano nangyari sa bayan natin? Kung yan ay mga people, ano nangyari sa bayan natin? Only sa Bangag administration. Nung panahon ni PRRD, 'di ba? Ang mga pamilya ninyo, 'di ba? Kayo naman ang nagsasabi nun na at least safe kayo. Dumadaan kayo sa mga iskinita, safe kayo dahil yung mga adik nagtatago na, wala na silang supply ng mga pulburon, yung pang-adik nila. Ngayon, dahil si Bangag na mismo ang manufacturer, siya mismo kasabwat niya ang mga adik, siya mismo ay addictus, siya mismo ang nagpapalusot ng mga illegal na pulburon. Now, eto yung bayan ninyo. Kaya nga ako, since 2022, 4 years na ako nakikipaglaban at nakikipag-usap sa mga pulis, sa mga mga AFP through this platform na manindigan kayo. Ako, sana nga lang yung mga nabiktima, mga anak ng pulis o anak ng mga sundalong supot para maramdaman nyo. Sana kayo yung mabiktima eh. Kasi ayaw nyong ipagtanggol ang Pilipinas. Right? Sana kung mayroon mang mga magbang-bang-bang, yung mga anak ng mga pulis na mga talawan o mga general, huwag na yung mga general na tumatanggap ng maleta. Sana yung mga anak nyo na yung magurgur kaysa naman sa mga inosenteng walang kalaban-laban. At least kung anak nyo magurgur, nakinabang sa pera ng bayan, nagnakaw, makabawi man lang ang taong bayan. Yeah. Ruby Jane, matagal ko lang sinasabi yan, na death penalty. Yung patay gutom na program ni Bangag, na flex pa niya, sabi ni Suyom. Yeah, yun nga, nasa Cebu siya. Di ba? Pangtawid gutom, lugaw lang. Bukbukin na bigas. Pumunta sa Cebu, nag-optics lang. Buti sana kung buong Pilipinas ay binigyan niya ng through cash transfer. You know what I mean? Hindi yung papipilahin pa, nagkandamatay pa, mga senior citizen. Oh my God, what's going on? Mga kababayan, ano nangyayari sa bayan ninyo? It's so tiring, but we have to speak up. Nalalagutan na tayo ng boses. Kaya kami ngayon, kung hindi kailangan, we don't go out. Kung walang kailangan, nasa loob lang kayo ng bahay nyo. Ano yon? Yung klaseng bata na suwail, maangas at utak kriminal din. Ayun na nga, maraming bata, katulad yung mga hamog, dyan sa Tondo. Ayan, Isko Moreno. Imbis na nagbiga-biga ka dyan with Lisa Tanas, na nagbigay-bigay ng mga bigas-bigas na kaputahan na bukbukin, lipulin mo yung mga batang hamog dyan sa teritoryo mo. Nandyan sa Divisoria, nandyan sa Tondo. Yan ang i-rehab mo. Nandyan sila gabi-gabi, nanunutok, nang-hold up, gamit ang ice pick, gamit ang barbecue stick, umaakyat sa jeep. Kung gusto mong linisin yan, gamitin mo, Isko Moreno, ang pondo ng bayan para i-rehab yung mga batang yan. Hindi yung makipag-optics ka, mamigay kayo ng bigas na bukbok para pagtakpan ninyo ang malalaking issue ng lipunan. Yes, sabi ni Kai, kaya nagkakaganto ang Pilipinas, pero ayaw mag-speak up ng mga tao, kaya nga, you deserve it. Diba? Kung ayaw nyo manindigan, talagang you deserve it. Kawawa talaga ang bayan. Sobrang kawawa. Tignan natin. Okay? Tignan natin yung mga balita sa mainstream media, mga kababayan, ha? Okay, ito ba ang bansa na gusto nyo? Ito bang media na wala na kundi inulat? Impeachment. Ito mo, News 5. Oy, Manilo! Nanguha ka na naman ng pagkain dyan. Ang pusang ito, Manilo, dito ka. Alright, kumain ka na. Tignan mo. Age of criminal liability, pagbabago ng age. Okay, sa 12 anos, suportado ng PNP. No, 8 taon, wag 12. 8 years old. Ano ang mga balita dito? Top Baldwin umarap sa NBI.
Impeachment in Daysara. Polisuman na nagmamayari ng baril na ginamit sa Tacloban na isa sa ilalim sa summary dismissal proceedings, chuchuchucho. Ito, puro ganito yung mga balita. Impeachment, Bobet, yung Ateneo player, na ginorgor lahat. Ganito ang balita ninyo. Ano ang patutunguhan nyo sa bayan ninyo? Puro ganito, wala ka man lang makita na ang gobyerno nagbigay ng trabaho sa Pilipino. Nagbigay ng pera sa OFW. Nagsabi lang na pupondohan 3 billion, pero may binigay ba? Wala. Ang mga balita, dapat ang mga bata binigyan lahat ng scholarship na ganito, na ganyan. Ang mga OFW umuwi na kasi may opportunity sa Pilipinas. Itinaas ang sweldo ng mga healthcare workers. Itinaas sana ang sweldo ng, wala. Mga kababayan. Okay? Natawa naman ako kay si Manilo Dakat lang ang pwedeng kumuha sa kaban ni Maharlika. Wala naman akong kaban palangga. Okay? Now, yes, cover up sa maleta gang. Yeah, tingnan mo, pinagtakpan ang expose ng mga marino, ng mga sundalo. Kaya wag natin to kalimutan. Dahil ang tunay na magnanakaw ay ang Marcos administration. Kaya nga ipagdadasal ko na sana ang susunod na biktima ng mga gurguran ay anak ng mga general na tumatanggap ng maleta o mga sundalo na nagbubulag-bulag, pipi at bingi. Sana kayo na. Tatawa ako, ipagtitiri ko pa kayo ng kandila. Kasi you don't care about your country, about your people. Pasweldo kayo, wala kayong pakialam. Wala nang saysay mabuhay sa Maynila, ay sa Pilipinas. Right? Wala kawawa. Sindikato, yes. Marcos Sanz, very sindikato na. Diyos ko po, 2022 ko pa sinasabi sa inyo yan. Kinover up, gusto makalimutan. Yung issue sa mga Marines. Kaya, please, wag kayong mawala sa social media. Mag-post kayo mag-post ng ating mga sundalo. Kasi gusto nilang pagtakpan dahil nga sila Sila bangag ang sangkot. Or tanggalin nyo si Marcos Jr. Sana ang susunod na biktima yung mga anak ng tulpo na mga pokpok, ng pokpok tulpo. Yeah. Sana yan, mga anak ng senador. Mananawagan tayo sa mga siraulo. Na mga bata, bago kayo gumawa ng gurgur. Diba? Gusto nyo lang naman manggurgur, gurgurin nyo na yung mga bangag. Total, gusto nyo nagtitrip kayong gumurgor, gurgurin nyo na yung mga siraulong rusa sa taong bayan. Hindi kayo gumugurgur ng inosente. Gugurgur kayo, walang kalaban-laban. May Manilo, you're here. Come here.